Magandang umaga, class. Ngayon, ako nga pala si Binibining Lorena Hasan. Maaari niyo akong tawagin Binibining Rena. Ngayon, bago tayo magsimula ay maaari po ba magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Binibini, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Okay. Bago magsiupo ang lahat, maaari po bang pakipulot muna ang mga basura at pakihanay ng maayos ang mga upuan. Okay, maaari na kayo magsiupo. Bago magsimula ang ating talakayan, narito ang ating layunin. Binibini, maaari mo po babasahin ang ating layunin? Okay, upang mas malinaw, babasahin ko ulit ang ating layunin. Sa katapusan ng klase, ang mga mag-aaral inaasahang nasusuri kung ano ang lakbay sa salaysay. Nakakapagbigay ng sariling karanasan na patungkol sa paglalakbay at nakakagawa ng isang lakbay salaysay. Maliwanag ba ang ating layunin sa araw na ito? Kung maliwanag na, ay ito ay aking tatanggalin na. Ngunit, bago magsimula, ay meron akong ipapastil dito alituntunin na kailangan natin masunod o sundin sa araw na ito. Narito ang ating alituntunin. Babasahin ko ng isa-isa, maaaring makinig ang lahat. Maliwanag ba? Mga alituntunin. M. Magpakita ng paggalang sa kapwa. H. Huwag makipagkwentuhan tungkol sa ibang bagay. Makipagkwentuhan habang may talakayan. A. Aralin at unawain ang ating aralin. L. Laging panatilihin ang kalinisan ng ating at maayos ang silid-aralan. A. Aktibong makilahok sa talakayan at mga gawain. Maliwanag ba ang ating alituntunin sa araw na ito, class? Okay, mahusay. Mukhang nakikinig naman ang lahat. Bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, kunin ang inyong mga telepono at maghanap ng larawan kung saan ay meron kayong napuntahan na magandang tanawin at ito ay inyong nagustuhan at hindi nyo makalimutan. Ang gagawin lamang ay maghahanap kayo ng larawan at magtatawag lamang ako ng apat na mag-aaral at ikukwento nyo dito sa harapan ang inyong naging karanasan sa paglalakbay tungkol sa larawan na inyong ipapakita. Maliwanag ba? Kung ganoon ay tatawag lamang ako ng apat. Sino ang gusto? Okay, pumunta na dito ang apat na mag-aaral upang ibahagi ang kanilang karanasan sa kanilang paglalakbay. Mahusay. Maganda ang karanasan ng mga apat na nagpresenta dito sa harapan. Mapapansin natin na sila ay masaya sa kanilang napuntahan na tanawin na lugar. Kung gayon, may napansin ba kayo sa ating ginawang aktibidad kanina o gawain? May opinion na ba kayo kung ano ang ating magiging paksa sa araw na ito? Kung ginawang aktibidad kanina, may opinion na ba kayo kung ano ang ating magiging paksa sa araw na ito? Maaari. Ikaw, Ginoo? Ari? Tingnan nga natin kung tama.
Maaari po bang pakibasa, Ginoo? Okay, ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa lakbay sa Naysay. Kung ganon, upang mas lalo nating maintindihan ang lakbay sa Laysay, ay dadako tayo sa ating unang gawain. Meron muna tayong gagawin activity, kung saan ay uhulaan nyo ito. May papakita akong mga larawan at isa-isa nyong uhulaan. Itaas lamang ang kanan kamay kung sino ang gustong humula. Maliwanag ba? Okay. Unang larawan. Manatiliin ang katahimikan, itaas lamang ang kanang kamay. Okay. Binibini? Maaari? Pwede. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Tama! Pagtuklas ng isang lugar. Isa ito sa katangian o kahulugan ng lakbay sa Laysay Class. Ang lakbay sa Laysay Class ay kinakalooban ng pananaliksik, paglalakbay o pagtuklas ng isang lugar. Maliwanag ba? Maliwanag ba ang ating... Wala na bang katanungan? Kung wala na, tayo ay dadako sa susunod na larawan. Manatilihin lamang po ang katahimikan. Susunod na larawan. Maaari? Ikaw, Ginoo? Mahusay. Tingnan nga natin kung tama ang sagot ni Ginoo. Description ng lugar. Ang lakbay sa Laysay Class ay kinakalooban ng katangian ng kung ito ba ay maganda o may kaakit-akit na tanawin. Maliwanag ba? Ang lakbay sa Laysay ay isa itong kwento kung saan ay kinukwento ng isang tao na naglalakbay sa buong mundo kung saan ay meron siyang napupuntahan na magandang mga view o tanawin. At marami pang iba. Kinukwento din ito ng mga taong nananaliksik sa iba't ibang lugar na kanilang napuntahan. Maliwanag ba? Wala bang katanungan? Okay. Ang lakbay sa Laysay ito ay kinukwento ng mga mananaliksik ng mga tao kung saan ay pumupunta sila sa iba't ibang lugar. Tulad na lamang yung sinabi ko kanina sa ating aktibidad na ang mga mananaliksik o nagkukwento ng mga tungkol sa iba't ibang lugar o tanawin na kanilang napuntahan o nakita ay yun ang lakbay sa Laysay. So, kung wala ng katanungan, tayo ay dadako. Ngunit, upang mas lalo natin maintindihan o maunawaan ang isang lakbay sa Laysay, ay meron akong ipapakitang halimbawa ng isang lakbay sa Laysay. Ito ay ating susuriin o intindihin. Basahin ng mabuti at mamaya magtatanong ako sa inyo. Maliwanag ba? Okay. Basahin ng mabuti at panatiliin lamang ang katahimikan, huwag maingay. Okay. Base sa inyong nabasa, ano sa palagay nyo ang lakbay sa Laysay? Ano ang inyong mabibigay na opinyon ukol dito? Mahusay, sino pa? Ikaw, Binibini? Mahusay, bigyan nga natin ng 2 bagsak ang ating mga sarili. Kung ganon, nakita ko naman na nakikinig ang buong klase, kaya kayo ay nakasagot sa mga katanungan. Kung ngayon, katanungan, kung naintindihan na kung ano nga ba ang lakbay sa Laysay ay ang katanungan at naunawaan na kung ano ang lakbay sa Laysay, tayo ngayon ay dadako na sa susunod nating gawain. Ang ating gagawin ay
Papangkatin ko kayo muli sa dalawa, kung saan ito ang pangkat 1, pangkat 2. Ang gagawin ay gagawa kayo ng isang malaking bilog at bibigyan ko kayo ng iisang bond paper at tag-isang marker. Maliwanag ba? Ngunit bago ang lahat, narito ang ating panuto. Ako na lamang ang magbabasa ng panuto upang mas malinaw. Panuto, unan ng pagkakatulad at pagkakaiba ng sanaysay at lakbay-sanaysay, ang Venn diagram. Maliwanag ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang tapusin ang gawain na aking inatas sa inyo. Natapos na ang 2 minuto na aking binigay sa inyo. Maaari na magpresenta ang bawat grupo dito sa harapan. Mahusay ang bawat grupo ay nakapagtalakay ng kanilang gawain dito sa harapan. Bigyan nga natin ng Darna clap ang bawat grupo. Alam nyo ba kung paano yung Darna clap? Ganito lang, class. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ding ang bato, Darna. Ganun lang. Okay? Okay. Mahusay. Ngayon ay, dahil wala ng katanungan tungkol dito sa ating ginawang aktibidad, tayo ay dadako na sa ating susunod na gawain at sundin ang ating panuto. Okay, binibini. Ako na lamang ang magbabasa upang mas malinaw. Panuto. Pumili ng isang lugar na maaaring lugar ng iyong pagkabata o ang kasalukuyan mong tinitirahan. Sumulat ng sanaysay na magsisilbing gabay para sa mga banyaga o turista. Narito ang ating pamantayan. Pamantayan sa pagmamadka. Nilalaman, meron tayong 3%. Organisado, meron tayong 2%. Malikhain sa paggawa ng sanaysay, meron tayong 5%. Sa kabuuan ng pagmamarka, makakakuha kayo ng 10 puntos. Maliwanag ba? Kung ganon ay magsimula na, dapat ay may makikita lamang ako papel at ballpen sa inyong mga upuan. Maliwanag ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto upang gawin ang aking inatas na gawain. Okay, natapos na ang aking binigay na oras. Pakipasa na sa harapan ang mga papel. Okay. Ngayon ay, dahil napansin ko ang bawat klase ay nakakasunod at nakakasagot. Nakita ko sa inyong mga papel ay kayo ay nakikinig ng mahusay sa ating talakayan sa araw na ito. Noon, dahil wala ng katanungan, tayo ay dadako sa ating huling gawain. Kumuha ng isang malinis at kalahating papel at isulat ang sagutan ang mga katanungan, isulat lamang ang tamang sagot. Maliwanag ba? Narito ang ating panuto. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Maaari na kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ito. Narito ang mga katanungan upang masagutan nyo ang ating mga pakibigay na lamang ang mga questionnaire sa inyong mga kaklase, binibini. Tapos na ang binigay kong minuto sa inyo. Pakipasa na sa harapan ang mga papel, binibini, pakikolekta ito. Dahil dyan, bago magtapos ang ating klase sa araw na ito, ay meron tayong kasunduan class, kung saan ay ito ay ipapasa nyo sa susunod nating pagkikita sa susunod na araw. Maliwanag ba? Kunin ang inyong mga kwaderno sa Pilipino at isulat ang ating kasunduan.
Ang ating kasunduan ay gumawa ng isang lakbay sa Naysay na may kasamang larawan, mga malikhain, maging at ipasa ito sa susunod nating pakikita. Maliwanag ba? Kung matapos na isulat ang ating kasunduan ay dito na magtatapos ang ating klase. Paalam na class, at maraming salamat sa inyong kooperasyon sa ating klase sa araw na ito. Paalam na!